At dahil nga naisahan ng Pilipinas, ng PCG mga tol, ang China sa resupply mission sa Teresa Magbanwa dahil gumamit tayo ng helicopter mga tol, ito ngayon ay inaalmahan ng China. Ayan o, China Coast Guard mga tol, umalma sa helicopter resupply mission ng Pilipinas sa Coast Guard sa Escoda Shoal mga tol. Inaalmahan ngayon yan ng China kasi natapakan ego nila mga tol kasi nga nung nag-resupply mission tayo dyan nung nakaraan, 2 barko ng PCG, hindi nagtagumpay, bigo, uwing luhaan kasi hinarang tayo mga tol at napalibutan tayo ng higit sa 20 barko ng China. So ngayon, eto, imbis na magpasama ang Pilipinas, ang AFP no, sa mga Amerikano, nakaisip sila ng paraan. Gumamit na lang ng helicopter. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, 'di ba, sa mga reaction video natin. Gumamit na lang kayo ng helicopter. At 'yun nga ang ginawa ng PCG at nagtagumpay sila mga tol. At yan ang kinakagalit ngayon ng China. Bueno, panoorin natin to mga tol. Ano nga naman tong pinagnganganak-ngak nila? Etong balitang to mula sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. At dito rin po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng usapan. At kung may pakialam ka sa ating soberanya mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Umalma ang China Coast Guard sa ginawang resupply mission ng Philippine Coast Guard Iyakan sila gamit ang helicopter para sa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal. Sa isang pahayag, na-monitor ng CCG ang pagdadala ng supply ng helicopter ng PCG noong Miyerkules sa Escoda Shoal. O di ba? Na-monitor nila pero mga tol, hindi ito katulad ng barko. Na kapag barko ang ginamit natin sa resupply, pwede nilang harangin, pwede nilang banggain. Di ba? Napakarami kasi nilang barko Pero pag helicopter ang ginamit natin mga tol, ang pinaka-worst na pwede nilang gawin is pabagsakin yung helicopter natin, which is hindi nila gagawin yan. Kasi nga nandoon tayo sa tinatawag nilang gray zone tactics mga tol. Since mas malalaki yung mga barko nila, mas marami silang mga barko, kayang-kaya nilang gawin yun. 'Di ba? Nandoon kasi sila sa hindi natin matatawag na armed attack, pero hindi rin natin matatawag na for peace sila mga tol. No? Hindi sila para sa kapayapaan. Ang ginagawa nila, binabangga nila tayo. Kumbaga nga sa basketball, pasimple kang sinisiko para ma-injury ka at hindi ka na makalaro. Lalo na halimbawa, ikaw yung star player, for example, ikaw yung MVP. Pagtutulungan ka ng mga player, sikuhin ka, balyahin ka nang hindi nakikita ng referee para walang matawag na foul, hanggang sa ma-injury ka mga tol, hindi ka na makakalaro, may pag-asa silang manalo. Ganun ang ginagawa ng China sa atin. Paulit-ulit nila tayong hinaharas, paulit-ulit nila tayong binabalya, binabangga, yung mga barko natin mga tol. Papakita sila ng puwersa nila para yung presidente o yung gobyerno natin matakot sa kanila at umayaw na, sumuko na. Diba ito nga lang mga tol, latest news, August 31, mga tol, 3 ulit nilang binangga yung BRP Teresa Magbanwa. Yung barko na mismong pinagdalhan ng resupply mission. Ang gusto nga nila alisin na ng Pilipinas yung BRP Teresa Magbanwa mga tol kasi daw teritoryo daw nila yon. 17 nautical miles away from the Palawan mga tol. Teritoryo nila, 'di ba? 70 miles yun. Ang layo ng Sabina Shoal sa China mga tol. Nasa 650 miles. Ganong kalayo yun sa kanila mga tol. Biruin mo yun Biruin mo yun. Kasya pa ata isang bansa doon. Ganon sila kalayo mga tol. Pero inaangkin nila 70 nautical miles lang ang layo ang layo sa Palawan noon. Kanila daw. Tindi nun. Na tinatawag naman nilang Shanbin Reef. Nagbabala ang CCG na maaaring magdulot ng aksidente sa dagat maging sa himpapabuid ang naging aksyon ng Pilipinas. Biruin mo kung paano sila mga tol mangbuyo. Paano sila gumawa ng kasinungalingan nila? Tignan mo akala mo concerned talaga sila mga tol. Samantalang ang lakas nilang mang water cannon, ang lakas nilang mang bangga na pwedeng magdulot talaga ng aksidente literal. Oh,
Ang sabi nila, babala daw na pwede daw magdulot ng aksidente sa himpapawid at sa karagatan yung drop-off natin o yung paggamit natin ng helicopter sa resupply mission. Anong klaseng aksidente? Hindi nyo ba naiisip na kapag wina-water cannon ninyo yung barko ng Pilipinas, pwede kayong magdulot ng aksidente talaga? Hindi nyo ba naiisip na kapag binabangga nyo barko ng Pilipinas, pwede kayong magdulot ng aksidente talaga? Apaka-hipokrito nitong mga tol. Concerned pa ba talaga sila? Aksidente daw sa drop-off ng resupply natin? Concerned sila doon? Samantalang grabe sila makapang water cannon, hindi nila iniisip kung may masasaktan na mga tao. Grabe sila mangbangga, hindi nila iniisip kung may masasaktan na mga tripulante o Coast Guard sa ginagawa nila. Hindi nila inisip mga tol, yung binangga nila, yung barko natin o yung inflatable boat natin, merong na injured, merong naputulan ng daliri. Tapos ngayon, ang lakas na loob nila magsabing ba, pwedeng makapagdulot daw ng aksidente. Naka ng mga hunghang ang putik. Aksidente sa dagat, maging sa himpapawid ang naging aksyon ng Pilipinas. Pero mo, nagpakawala nga sila ng flare doon sa ruta ng eroplano natin eh. Hindi ba nila inisip na yung flare nila pwedeng mapunta doon sa hélice ng eroplano natin at pwedeng magdulot ng pagbagsak ng eroplano? Akala mo talaga kung sino mga concern sa tong mga to no? Babala pa ng China, tanggalin na ang BRP Teresa Magbanwa. Naisahan lang kasi sila. Babala pa ng China, tanggalin na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Kung hindi, responsable raw ang Pilipinas kapag lumala ang sitwasyon. Yan ang never mangyayari. Yan ang never mangyayari. Alam nyo kung bakit mga tol? Paano magiging responsable ang Pilipinas kung lumala ang sitwasyon? Nandirito tayo sa loob ng ating exclusive economic zone. Kung lalala ang sitwasyon dyan mga tol, isa lang ang pwedeng sisihin dyan ng buong mundo. Sila lang. Bakit? Kasi wala naman silang karapatan dyan. Bakit kayo nandiyan dyan? Diba? Ayon sa batas, ayon sa international law, sa UNCLOS, sa Court of Arbitration, walang basehan yung claim ninyo. At yung tinutungtungan ng mga barko ninyo, yung karagatan na yan ay nasasakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kayo lang ang bukod tanging bansa na hindi nagko-comply sa mga batas kasi ang gusto ninyo, yung mga batas ang magko-comply sa inyo. Di ba? So paano magiging responsable Pilipinas dyan, Aber? Para mo na rin sinabi, halimbawa sa isang gusali, di ba? Sa isang gusali, pinasok ng mga akyat bahay, pinasok ng mga magnanakaw. Nakuryente yung magnanakaw sa loob. Responsibilidad ba yon ng building? Diba? Halimbawa, akyat bahay, umaakyat sa fence. Nakuryente sa electric fence. Kakasuhan mo yung may-ari ng bahay? Diba? Anong problema ng may-ari ng bahay? Ba't ka umakyat dyan? So, ganun din dito mga tol. Paano magiging responsable ang Pilipinas dyan? Hindi nga number one, hindi nga pumapalag ang Pilipinas. Sila nga ang gumagamit ng dahas eh. Diba? Yung China nga ang gumagamit ng karahasan dyan eh. Kinumpirma rin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang naging patagumpay na resupply mission ng PCG gamit ang helicopter. Sarap talaga kutosan ng mga chinchik, no? Etong China, sarap nilang kutosan eh. Lalo't bigo ang humanitarian mission noong Lunes nang harangin ng mga barko at warship ng China ang dalawang barko ng Pilipinas. Nanindigan si Browner sa kakayahan ng bansa na magsagawa ng resupply mission na hindi pa humihingi ng tulong sa ibang bansa. At congrats kay General Browner at sa buong AFP at napatunayan nila sa mga Pilipino na kaya talaga nilang gawin yan. With or without the help of US mga tol. Napatunayan nila sa ating lahat, kaya nilang mag-resupply. Diba? Kung hindi kaya sa dagat, sa himpapawid. Ang pinakamagagawa na lang talaga ng China dyan mga tol, pababagsakin nila helicopter ng Pilipinas sa resupply mission. Which is I doubt mga tol na magagawa nila yan. Napakatakot din ng mga yan. Hindi sila papasok sa gera. We still have a lot of options. Just if you look at the recent mission of the Coast Guard, for instance, when they were trying to bring supplies to the BRT Teresa Magbanwa,
in Escoda show, they were blocked several times. They Yeah. attempted more than once. But then finally, they brought supplies using their helicopters. So that's one way of us exhausting all the options that are available to us. O, di ba? Napaka-hipokrito ng China, di ba? Yung resupply mission ninyo pwede magdulot ng aksidente sa dagat at sa himpapawid. Gunggong. Hindi nyo man lang iniisip yan kapag nangwa-water cannon kayo. Anyway, congrats ulit at saludo sa ating mga magigiting na sundalo. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano naman ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.